Biyahe ni Iliana at Maya. Sa barangay Kalumpang sa lungsod ng General Santos, naninirahan ang dalagang nagngangalang Eliana. Isang araw, dumating ang pinsan niyang si Maya kasama ang kanyang mga magulang para magbakasyon. Kahit tuwing bakasyon lamang sila nakikita, ay napakalapit ng kanilang pagsasamahan bilang magpinsan. Hindi rin nalalayo ang agwat ng kanilang edad, kaya masasabing napakarami nilang pagkakapareha sa isa't isa. At dahil matagal-tagal na rin na hindi sila nagkita, ay balak nilang sulitin ang 3 linggong pamamalagi ni Maya sa lungsod, kaya nagplano silang gumala at magliwaliw. Na nakapagpahinga na si Maya, kinabukasan ay niyaya siya ni Eliana na mamasyal. Uy, Maya, saang lugar ba gusto mong pumasyal? Nakangiting tanong nito. Gusto ko sanang unahin ang POC ng General Santos at puntahan si Tita Betty. Ani naman ni Maya. Sabik ang dalawa, kaya dali-dali silang nag-ayos at umalis ng bahay. Una nilang binisita ang kanilang Tita Betty na nakatira lang sa parehong barangay. Sobra ang galak nito na makita ang dalawa. Ako puti naman, dumalaw kayo. Halika kayo. Pasok. Galak na sambit ni Tita Betty sa dalawa. Oo nga, tita. Sinabay ko na rin si Maya kasi alam kong namimiss mo siya. Nakangiting sabi ni Eliana. Si Tita Betty ang pinakamalapit na tita nilang magpipinsan dahil sa pagiging cool nito at dahil parang barkada lang makipag-usap. Tita, saan sina Luna at Sol? Tanong ni Maya tungkol sa 2 ragdoll na pusa ni Tita Betty. Ayun, pinapasok ko muna sa kwarto. Baka kasi tumakas naman eh. Natatawang sabi ni Tita Betty. Ilang oras din na aliw sa pakikipag-usap ang tatlo. Di nila namalayan na mag-aalas 10 na pala. Uy, ang bilis naman ng oras. Dito pa kayo magtatanghalian? Gusto niyo order tayo ng food? Alok ni Tita Betty. Huwag na tita, maaga pa naman. Mamamasyal pa kami ni Eliana sa mall, kaya doon na lang kami manananghalian. Sabi ni Maya. Nagpaalam ang dalawa at umalis papuntang mall para magliwaliw. Ilang tindahan din ang kanilang nilibot bago nila napagpasyahang mananghalian sa isang fast food chain. Sa mall, habang sila ni Eliana ay naglilibot at naghahanap ng mga bagong makakainan, napag-usapan nila ang mga plano nila para sa mga darating na araw. Maya, ano ba talaga ang gusto mong gawin dito sa General Santos? Ano ba ang mga lugar na nais mong bisitahin? Tanong ni Eliana habang sila ay naglalakad. Ngumiti si Maya. Gusto kong masilayan ang kultura ng lugar na ito, Eliana. Maririnig mo kasi kay Tita Betty ang mga kwento tungkol sa mga festivals dito. Sabi niya, isa sa mga pinaka-popular ay ang Kalilangan Festival. Gusto ko itong makita. Tama yan, Maya. Sabi ni Tita Betty, malakihan talaga ang selebrasyon ng Kalilangan Festival. Marami kang makikilalang tao at makakasama sa mga kasiyahan dito. Payo ni Eliana. Napag-usapan din nila ang iba pang mga lugar na pwede nilang bisitahin sa lungsod, tulad ng mga magagandang mga beach sa Sarangani Bay at mga historical sites sa buong General Santos. Sa kanilang mga plano na pagtato nilang na marami pang pagkakataon na nag-aantay sa kanilang pagbisita. Matapos ang isang masayang araw sa mall, dumiretso na naman sila sa isa pang fast food chain upang magmerienda. Nagkwentuhan sila habang inihahanda ang kanilang mga pagkain. Hala, Maya, ayan na yung halo-halo na inaabangan mo. Sabi ni Eliana habang inaabala ang sarili sa pagkain ng ice cream. Talaga naman, patok ang dessert na to dito. Tama ka dyan, Eliana. Sobrang sarap talaga ng halo-halo dito sa General Santos at natutunan ko na rin yung mga lokal na lutuin mula kay Tita Betty. Nagpatuloy ang magpinsan sa kanilang masayang pagmumuni-muni habang kinakain ang mga pagkain. Sa kanilang harap ay nagkalat ang mga brochures at mapa na kanilang kinuha mula sa booth ng mall. Ang mga ito ay tungkol sa turismo.
Ipinangako nila sa isa't isa na hindi lamang ito simpleng bakasyon, kundi isang pagkakataon na mag-bonding at mas kilalanin ang iba't ibang mga tao, lugar, pagkain at iba pa sa lungsod ng General Santos. Lumipas ang mga sandali, ay naisip ni Eliana na ilibot si Maya sa Oval Plaza. Dahil sa saya, hindi na nila namalayan ng oras at naabutan na sila ng gabi. Naku, alas 8 na pala. Alas 9 ang napag-usapang oras na uwi tayo. Natatarantang sabi ni Maya. Nagulat si Eliana. Hala, lagot! Grabe pa naman ang trapiko dito sa Jensen, lalo na sa Silway. Marami pa naman tayong araw para gumala. Umuwi na muna tayo. Kayo na mismo, Te. Ayoko mapagalitan ni Papa. Tara na! Nagmadaling pumunta sa terminal ang dalawa. Puno na ang mga yellow cab, electric bus at mga tricycle, kaya sumakay na lamang sila sa isang single na motor. Kalumpang Jurassic po kami, Kuya. Ani Eliana. Magkano bigay ninyo doon, ma'am? Tanong ng driver. Ayos na po ba yung 40 pesos bawat isa sa amin, Kuya? Balik tanong ni Eliana. Alam, ma'am, parang sungkaan ang daan papuntang Jurassic. Baka pwede niyong dagdagan ng 10 piso bawat isa. Tanong ulit ng driver. Miyahin na sila pa uwi at katulad nga ng sabi ni Eliana, napaka-traffic ng daan. Kaya naman, naabutan pa ng 5 minuto bago sila nakarating sa Kanto Crisostomo. Medyo kinabahan na sila Eliana dahil malapit na ang napagkasundo ang oras. Ngunit, hindi nila aakalain ang simpleng kaba ay magiging takot. Takot para sa kanilang buhay, sa kanilang kaligtasan. Oo, Kuya. Nalagpasan na yata natin yung daan na papuntang Jurassic, ah. Kinakabahang tanong ni Eliana. Daanan natin, ma'am. Sarado kasi dyan, kaya sa ibang daan muna tayo. Painosenteng sagot ng driver. Nagkatinginan si Eliana at Maya. Hindi man sabihin ni Eliana, ramdam na ni Maya na may mali. Maliban sa nakalagpas na sila papuntang Jurassic, alam nila nagsisinungaling ang driver. Ang mas malalapay, nasa wala masyadong tao, madilim at madamong bahagi rin sila ng daan. Bagay na lalo nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Kuya, dito na lang po kami bababa. Biglang sabi ni Maya. Bakit, ma'am? Hindi po ba ito Jurassic? Tanong ng driver. Basta, Kuya, dito na lang kami. Kuya. Pilit na tawa ni Eliana. Paano kung sinabi kong hindi? Seryosong tanong ng driver. Ang dalawa ay tuluyan na ngang nabalot ng kilabot at namutla. Ilang beses nilang sinabi na bababa na sila. Umabot din sa puntong nagmamakaawa silang dalawa na huwag saktan, ngunit nagmatigas ang driver. Hindi na napigilan ni Maya ang umiyak habang nagmamakaawa. Gustuhin man nilang tumalon na lang, hindi nila magawa dahil mas binilisan pa ng driver ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, may mga nadaanan silang grupo ng kabataan at matatanda na naglalakad sa daan, kaya hindi na sila nag-atubiling sumigaw. Kuya, bababa na po kami. Parang awan nyo na. Sigaw ni Maya habang humahagulgol. Tulong, mga ate, Kuya, tulong. Walang nagawa ang driver kundi ang pababain ang magpinsan habang malayo pa ang mga naghahabol dahil alam niyang kukuyugin siya ng mga ito. Saka siya nagpahalulot ng takbo at nakatakas sa kasamaang palad. Matapos tanungin kung ayos lang sila, sinigurado ng grupo na makakauwi ng ligtas ang dalawang magpinsan. Pinasakay man nila ang dalawa sa isa pang single na motor, pinakunan muna nila ng litrato, ang plate number at mukha ng driver at ipinadala ito bilang isang messenger chat sa mga magulang ng magpinsan. Bagay na naiintindihan ng driver dahil sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa magpinsan. Maluha-luha ng pasalamat si Eliana at Maya. At mula noon, bago sila sumakay sa kahit anong sasakyan, lalo na kapag silang dalawa lang, ipinapadala muna nila ang litrato ng plate number at kung aari mukha ng driver sa kanilang mga magulang at kakilala. At dito na nga nagtatapos ang kwento.